Magandang umaga po. Ako po si Edmond Tonido, isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, at at the same time po isang negosyante. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo itong isang negosyo na maaaring makatulong sa inyo para madagdagan po ang inyong pinagkakakitaan. Busy ka ba? Lahat po tayo may kanya-kanyang pinagkakaabalahan sa buhay. Yung iba, abala sa pagtatrabaho, iba abala sa pagnegosyo. Ang tanong lang po, yan bang pinagkakaabalahan po natin, sulit po ba para magkaroon po tayo ng magandang buhay? Marami po tayong pangarap. Kami mga OFW, nag-abroad po kami para mapatapos ng pag-aaral po yung mga anak namin. At gusto rin po namin dumating yung panahon na makapiling po namin yung aming mga anak pagka-birthday at pag-wedding anniversary naman, makapiling ang aming kanya-kanyang mga asawa. Isa rin po sa nais ng isang OFW or even yung hindi OFW ay magkaroon ng kanyang sariling tahanan. At syempre, hindi mawawala dyan yung pangarap na maipasyal po sa magagandang lugar yung pamilya po namin. At syempre, later on, magkaroon ng magandang kotse, sasakyan, at saving, syempre. Hindi porke kumikita, waldas lang ang waldas. Sabi nga, hindi lahat ng OFW, talagang malalaki ang kita. Actually, mas marami pa yung konti ang kita ng OFW kaysa dun sa malalaki. At syempre, pag kumikita, hindi rin po, syempre, pwedeng mawala yung pagtulong sa pag-attend sa mga spiritual activities at pagbibigay ng tulong or charity works. Noong kabataan, lahat, usually, mga Pinoy, mahilig mangarap. Pero dumarating ang panahon, yung kabataan, lumilipas din at dumadating sa punto na sa pag-abot ng kanilang pangarap, sila po ay tumatanda na. At ang nangyari habang tumatanda, yung mga pangarap, isa-isa na pong binibitawan hanggang tumanda na po na kung saan parang bato na, wala nang pangarap dahil naubos na po ang panahon sa kakasubok. Bakit sa karamihan ng Pinoy habang lumilipas ang panahon, parang lalong bumibigat ang buhay sa halip na gumaang? Masipag ang Pinoy. Iba't iba yung mga klase ng trabaho natin. Mula sa karpintero, ininyero, teacher, welder, nurse, doktor, at iba-iba. Maging OFW man o hindi. Masipag pero bakit parami ang mahirap? Kahit na overseas Filipino workers pa yan. Saan ba napunta ang pera ko? Saan ba napunta ang oras ko? Yan ang usual na tanong ng mga OFW. Hindi ka nag-iisa. Saan ba napunta ang pera ko? Saan ba napunta ang oras ko? Marami pong nagtatanong yan. Ano pa talaga ang problema? Problema, ito yung sitwasyon na kaya mong bigyan ng solusyon. Pag ang sitwasyon na iyong iniisip ay hindi mo kontrolado at walang solusyon, ito ay hindi problema. Ang matinding problema po ng isa pong OFW ay yung kanyang mga kita o income ay nilalamon na po ng kanyang expenses o gastos. Actually, 90 to 95% ng mga OFW, ganyan po ang buhay. Bakit? Because of the increase of volume of family needs. Siyempre, yung mag-asawa na mayroong anak na isa, pag isinilang yan, sa simula, maliit pa ang gastos, pero habang lumalaki yan, lumalakas ang pagkain yan. At later on, mag-aaral kung saan magkakaroon ng increase ng volume ng pangangailangan. Mas kailangan ng mas malaking pera para matustusan yung pangangailangan ng pamilya natin. Hindi lang increase of volume ng family needs natin ang nagiging dahilan kung bakit nilalaman po ng expenses natin yung income natin. Maging yung increase of prices ng commodities. Pataas ng pataas po ang mga presyo po ng bilihin. At nangyayari, hindi makaabot po yung ating salaries and benefits para matugunan yung increase ng volume ng pangailangan ng pamilya natin at increase ng prices ng mga commodities. Hanggang kailan ka magiging busy? Ito ang nangyari sa
isang usual na empleyado, trabaho, sahod, gastos, at hindi pa natatapos ang buwan, wala na pong pera. Kaya nangyayari, nangungutang, bayad ng utang. Diyan lamang po umiikot ang karamihan ng buhay po ng mga trabahador. Iintayin pa ba natin ang kita natin ay lamunin ang ating gastos? Ito po, yung gastos, nilalamon na po yung income niya na napakaliit. Do you know that as an OFW, our contract of employment is temporary? Our source of income may be lost due to the following reasons. Dahil isa po akong OFW, alam ko po yung mga kadailanan na kung bakit ang pinagkakakitahan ng isang OFW ay matigil. Isa po dyan ay health problem. Sa aming pong factory, pag ikaw ay nagkasakit, ayaw kagastusan ng kumpanya mo, pauuwiin ka po. Marami pong ganyan po sa Saudi Arabia na nagkaroon ng health problem, pinauuwi na po kaagad yung empleyado. At ang nangyari, hindi handa yung empleyado dahil hindi naman niya inaasa na magkakasakit siya. Uuwi siya ng walang pera at may hinaharap pa na gastos para sa kanyang pampagamot. Retirement age, hindi mapipigilan po ang pagdating ng 60. Pag ang isang OFW dumating ng 60 years old, persado po siyang umuwi ng bansang Pilipinas. Ang tanong, nakahanda po ba siya? Paano yung mga umaasa sa kanya? Kung may mga anak siya na nag-aaral pa, na bata pa, handa ba siya? Handa ba ang kanyang pamilya? Politics dito sa Saudi Arabia. May mga tao dito na maaaring maging dahilan, maging kagalit mo para siraan ka sa amo mo, and later on yung amo mo mainis sa'yo. At ang mangyayari, mapipilitan kang mag-resign o pauwiin ka. So, handa ka ba dito? Meron dito late or no salary. Kami tulad po namin, 3 hanggang 4 na buwan na po kami hindi sumasahod. Paano na lamang po kung wala po akong part-time? Salamat po sa Diyos at meron po tayong part-time na pinagkakakitaan. Ako pa may 4 na anak at may pinagkakagastusan. Kung wala po akong part-time, mahihirapan po akong tustusan yung pag-aaral ng 4 na anak ko dito sa Saudi Arabia at iba pang magastusin. Employer abuse, marami pong inaabuso po ng mga empleyado po. Kahit saang bansa po. Pero lalo-lalo po dito sa Saudi Arabia. At anong nangyari? Dahil ayaw niya na maabuso ng employer niya, napipilitan po siyang mag-resign. Kahit hindi pa tapos ang kontrata, at kahit nakasanla pa yung kanyang mga ari-arian sa Pilipinas tulad ng mga lupa o mga baka sa kanyang pag-abroad, para makapag-abroad lang, isinanla yun. Tapos aabutan lang po niya dito sa Saudi Arabia, malupit na employer. So, mapipilitan po siyang umuwi para lang hindi maranasan yung matinding pagpapahirap ng employer. Kaya uwi siya sa Pinas na walang dalang pera at baon po sa utang. Closure of business, marami po ang nagsasarang business po dito, lalong-lalo na po ngayon, nagbago na po ang patas po. Paano po, nakahanda po ba ang isang OFW na umuwi ng Pilipinas na hindi handa? Change of country laws, dito po sa Saudi Arabia, simula po na magkaroon ng crackdown ng mga illegal, marami pong nawala na trabaho. Usually po, dito sa Saudi Arabia, yung husband na nagtatrabaho and then yung wife na dependent, pag may pagkakataon, nagtatrabaho rin po. So, ang nangyari, paano kung nasanay po yung husband and wife, nasanay na gumastos, na ang income nila nanggagaling po doon sa husband and wife na mga salaries or income. Ano ang mangyari pagka yung wife nawala ng trabaho? Yung husband na lang ang merong source of income. Pero ang gastos po nila, malaki pa rin. Marami pong nangyari po dito sa Saudi Arabia na ganyan pong kaso simula po na magkaroon ng crackdown dito. Kaya po nahihirapan po sila. War, isa rin po sa maaaring maging dahilan para po ang isang OFW ay umuwi ng hindi handa. Marami pong pinauwi ng mga OFW ng mga nagdaang nakalipas, ng mga nagdaang panahon from Syria, from Lebanon at iba-iba pang bansa. World economic crisis, dito po marami pong nawalan din po ng trabaho sa iba't ibang bansa at kahit sa Saudi Arabia po na very stable na po, pinanggagalingan po ng langis, tinamaan din po ng world economic crisis at marami po ang mga kababayan po natin na umuwi. How many people are ready for this? Ang tanong, are you ready for this? Mas maganda di ba kung ganito, habang nagtatrabaho tayo sa abroad, meron tayong pinagkakitaan na part-time para makakuha tayo ng extra income. So, meron tayong panggastos at pambayad po sa mga
kautangan po natin. And later on, magkakaroon po tayo ng savings. Yung savings po natin, i-invest natin wisely para po magkaroon po tayo ng additional na income. Dream come true po tayo pag ganyan. Mapapatapos po natin pag-aaral ng mga anak natin. Makakasama po natin ang pamilya po natin sa lalong madaling panahon. Kasi dito po sa abroad, lalo na po sa Saudi Arabia, marami pong mga nangako sa asawa at mga anak nila. Wife, mga anak. 2 taon lang ako sa Saudi Arabia. Isang kontrata lang. Temporary lang tayong magkakahiwalay. Pagbalik ko dito, permanente na tayong magkakasama. Pero ano nangyayari? Imbis na permanente sa Pilipinas, naging permanente sa Saudi Arabia ang paninirahan at naging temporary na lang ang paninirahan sa Pilipinas. Magtatrabaho ng 2 taon, 3 taon sa abroad, tapos makakasama lang ng 1 buwan, 2 buwan yung kanilang mga pamilya. Kaya marami pong mga pamilya po, yung mga anak, asawa, hindi na halos kilala po yung kanilang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho dito sa abroad. Hindi problema ang no salary increase, price increase, increase volume of consumption, additional government tax. Out of control po natin, wala po tayong magagawa dyan bilang isang OFW. No salary increase, bakit hindi problema yan? Hindi mo naman pwedeng pilitin yung amo mo para pasahurin ka ng malaki. Kahit tutukan mo ng baril yan, kung ayaw kang dagdagan ng kita, wala kang magagawa. Price increase, hindi po natin kontrolado po yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Yung paglaki ng pangangailangan ng pamilya natin, hindi natin mabibigilan yan. Hindi mo nang pwede sabihin sa anak mo, wag ka nang kumain. O tumigil ka ng pag-aaral. Kahit yung additional government tax, kung meron mang ipapatong na additional na tax ng gobyerno natin sa Pilipinas, o even dito sa Saudi Arabia, hindi po natin kontrolado yan. Kaya, wag po natin hanapan ang solusyon yan. Ang problema po, itong nandito, isa kang regular consumer, bili ka ng bili, walang bumabalik sa'yo. Very poor cash flow, isa lang pinagkakitaan mo. Wasting time, maraming oras na nasasayang sa'yo. Dito po, you can do something. Are you a regular consumer? Ano ba yung regular consumer? Bili ka ng bili ng mga groceries sa supermarket, stores, malls, lahat expenses, walang bumabalik sa'yo, nalulugi ka. Yan ang regular consumer. Problema po yan. Bakit? 2 klase kasi ang consumers. Isang regular consumers, kung saan yan bumibigat ang buhay. At isang wise consumer, kung saan ito po ang nagpapagaan ng buhay po natin. Tulad po ng mga employer po natin. Ano ba yung regular consumer? Sabi ko nga po kanina, dyan tayo, gastos ang gastos nalulugi. Bili tayo ng bili ng pagkain, ng groceries, ng load, ng services. Pero ano nangyari? Puro palabas po yung pera natin. Wala pong bumabalik sa atin. Sinong yumayaman? Ang yumayaman, yung mga giant companies, mga malls, mga supermarket, mga sari-sari store. Samantalang pag wise consumer, ito dapat po ang gawin po natin na makakapagpagaan ng buhay po natin. Bumibili tayo ng services, load, groceries, food, pero may bumabalik po sa atin. Hindi palabas ang pera. Ngunit sa bawat bili po natin, may bumabalik po sa atin. We are turning our expenses into an income. Paano? Join Inqualife. Kasi po one-time purchase seems no effect, but when you sum it up for 1 year more, it is big. Halimbawa po, nawawalan ka ng 1 real sa isang produkto, sa pagkain, sa isang araw, sa isang buwan. So, sa isang taon, ibig sabihin, 1 real times 12 months, meron sa inyo nawawalang 12 reals. Pag tinignan mo, parang ang liit lang. Pero pagka pinagsama-sama mo yung 1 real, sa isang taon, 12 reals yung nawawala sa iyo. Isang produkto pa lang yun, gamit mo pa lang yun. Paano pa yung gamit ang asawa mo, ng mga anak mo? O yung mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, office mate mo. Kung sa'yo bibili yan ng mga produkto na ginagamit mo, na ginagamit din po nila, malaking sales volume po yan. Halimbawa, dito po sa Saudi Arabia, normal sa isang bachelor ang gumagastos po ng 400 to 500 reals po sa kanyang pagkain lang sa isang buwan. Dito po sa Inqualife, pwede ka maka-discount ng at least 30% po sa pagkain mo dahil meron po tayo mga grocery food items. So kung 300 reals ang gagastusin mo, meron kang 30% discount, ibig sabihin babayaran mo lang 210 reals. Meron kang discount na 90 reals monthly. So sa isang taon, 1,080 reals po yan na pwede mong matipid. Sa isang taon,
Ibig sabihin, sa peso, 12,420 pesos. So, maaari ka pala maka-discount ng 12,420 pesos sa isang taon sa pagkain lang. Actually, ganito nga dito sa abroad. Ingat na ingat, maghugas ng bigas. Pagka hinugasan yung bigas, dahan-dahan tinatapon yung tubig. Bakit? Para po hindi masayang po yung isang bottle na bigas. Isang bottle na bigas, iniingatan na huwag malaglag, samantalang itong 12,000 na ito, wala tayong kamalay-malay nawawala sa atin. Ang katumbas ito, 8 hanggang 9 na sakong bigas. Meron din po tayong mga iba pa pong mga paninda tulad ng coffee, mga snacks, na paaaring pagka makakuha ng discount, makatipid po yung mga kababayan natin, mga gift certificate, mga load dito sa mobile prepaid load dito sa Saudi Arabia, even sa Pilipinas, at meron po tayong mga money remittances na kung saan pwede po tayong makatipid. At ibig sabihin, yung mga natitipid natin yan, pwede pa po natin magamit po para sa iba pong mga magagandang bagay. Difference between single purchase and bulk purchase. Ang kagandahan po kasi dito sa Inqualife, para ka nakikiride, pagka nag-join ka dito, pag bumili yung Inqualife o nag-produce ng product and services, mas mura po yung cost of acquisition mo. Bakit? Halimbawa, pag single purchase ka, your value to seller, you value less. Hindi katulad pagka nakiride ka sa Inqualife, you value more. Bakit? By bulk purchase ang pagbili ng Inqualife. Pangalawa, necessity supplier. You are dispensable. They don't need you pag mag-isa ka lang bumili. Hindi katulad pag sa Inqualife, you are indispensable. They need you kasi malaki yan po tayong bumili. Kaya binibigyan nila tayo ng malaking discount. Commodity price, very high pag single purchase ka. Very low price naman pagka bulk purchase. Importance of time and overhead expenses, you waste time. Pag single purchase ka at malaking overhead mo. Hindi katulad ng Inqualife, you save time kasi po maramihan po ang bili po natin at mas maliit po ang overhead po natin. Kaya mas malaki po at mas marami po tayong naipamamahagi po na mga commissions po sa ating pong mga kasapi. Bumibili po at nagpo-produce ang Inqualife by bulk quantities ng mga basic goods and services na pwedeng gamitin ng mga tao. Yung matitipid na pera, yun po ang pinapamahagi natin sa mga kasapi ng Inqualife. Kasi pag mag-isa ka lang bumili sa mga tindahan, mall, grocery store, parang maliit lang ang value mo bilang consumer. Isa ka lang maliit na customer na dispensable at hindi nila kailangan. Hindi katulad pagkabilang ka sa Inqualife, pwede kang umangkas sa benepisyo na nakukuha ng Inqualife bilang isang manufacturer, processor, malaking customer na pwedeng bumili at mag-produce ng produkto sa murang halaga lamang. Darating ang panahon, ang mga suppliers, manufacturers na makikiusap na ipasok ang produkto, servisyo na sa Inqualife. Dahil balang araw sa laki ng network ng Inqualife around the world, sigurado pag naipasok nilang ang produkto, servisyo na sa Inqualife, ito ay tatangkilikin ng miyembro ng Inqualife. Kaya po kahit tayo pong mga kasapi sa Inqualife, tayo po mismo pwede pong mag-supply ng mga produkto na gusto po nating ipamarket po sa Inqualife. Isa po sa benepisyo po yan ng mga kasapi dito. Kaya lahat po dito merong kakayahan at pwede pong kumita po ng malaki kasi bawat isa po sa atin pwede pong mag-supply po sa Inqualife ng mga produkto. Sa madaling salita, makakatipid ka ng malaki sa gastusin mo at pwede mo pa itong pagkakitaan. Sa Inqualife, you are worth more than what they think. You are worth more than what you think. Yan po ang motto po natin. Binibigyan po natin ng halaga yung mga kasapi po ng Inqualife. Ang susunod po natin ay ang company.